Hi everyone! Hello everybody! Ayan, bakit nagaganon? Ayan, ngayon lang ako nakabalik dito sa ating live. Ayan. Kayaan mo. Bakit ganon? May nagkaganon. Ang dami-daming sobra-sobra ang mga ngayon, mga nakikita natin sa social media, kung ano-ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Ayan. So, yan, matagal akong nakatambay dito sa bahay. Yung maaso ko, miuwi ko na sa probinsya. Yan, nagkaroon sila ng mga panahon na naglalaro na doon. At ako naman nakafocus sa pagtitinda, naghahanap ng ating mga pagkakakitaan. Ayan. So, may nag-message, good morning sa ating lahat. Ayan po, good morning po. Before ako lalabas, paano ba mag-ayan? Ayan, encourage more viewer. Okay, aalis din siguro ako. Kaya ako lalabas, meron lang akong gustong sabihin. Makipag-comment, makipagsawsaw, makipag-chika, para lang masabi natin din na okay, di ba? Alam niyo po, meron akong tito din na mga sundalo. Okay, yung iba na biktima din sila ng mga ambush. Yan, namatay. Tsaka may mga kaibigan din akong naging biktima ng mga sinasabi nilang biktima ngayon ni PRRD. Ayan. So, in fairness, napapaisip ako, paano naman yung mga biktima ng mga nabiktima? Ano ba? Paano naman yung biktima ng mga sinasabi nilang biktima ngayon? Ayan. So, napaka-sensitive ang mga nangyayari dito sa ating bansa. Pero alam nyo, ako ay isang ex-OFW, matagal, okay? Nag-start ako na nag-ex-OFW, nagtrabaho bilang isang OFW ay 1998. Sa mga panahon na yun, maliliit pa ang mga sahod talaga, okay? Sobrang liit. Tumaas-taas na lang yan ng mga sahod namin, lalo na sa mga kasambahay. Hindi ko pinagkakailan, naging kasambahay po ako bago ako nagtrabaho sa mga opisina, ganyan-ganyan. So, noong umupo na si President Duterte bilang isang OFW, naranasan ko to, naging 600 flat US dollar ang sahod namin. Pero alam nyo, sa pag-umpisa ko dati, sa sahod ko, nasa $320 lang. So, paano ka mabubuhay, di ba? Sa lugar na banyaga at ibibigay mo pa yung mga kakailanganin ng mga pamilya mo dahil ikaw ay breadwinner sa kanila. Kaya ka nga nag-abroad para sa pamilya mo. Yan ang totoo. Pagka ako po si Energetic Supermom ng Singapore, ako yung may grupo na yon. Then sa mga panahon na yan, marami akong nakita din. Bilang isang OFW na kasama-kasama din nila na tumutulong sa ang ingay, pasensya na kayo kasi yung lugar ko, katabi ng kalsada dito sa Manila. So, matagal akong wala sa Pilipinas. Yun na nga sabi ko sa iyo, mula 1998, 2019 na lang ako umuwi. Nung pagbalik namin dito sa Pilipinas, pagbalik ko dito, 2019 na, ang dami ng magagandang nangyari. Okay? So, first, nag-vote ako dito sa Pilipinas. Yun. Ang dami ng pagbabago ng Pilipinas. Yung mga panahon ngayon, noon, naranasan ko pa maglakad sa kalye dito sa Manila. Malinis. Yung Divisoria dati na napakakitid nung mga panahon namin 1994, ganyan, kasi yan yung mga panahon ako naggagala noon, makitid. Ngayon, okay na. Ayun ang masasabi ko, personal. Kaya napapaisip ako ngayon. Paano naman, sabi ko nga, sa ibang bansa, alam nyo yan, mga OFW, sa ibang bansa, nakikita nyo mga balita, mga kung ano-ano, pusher ka lang makunan ka lang ng mga
drugs sa bag mo, sa mga airport, Diyos mio, totoo. Detained ka agad. Diyan sa mga ibang bansa, kung hindi nabibitay, yung mga ganyan. Dito sa atin, nakakasakit lang ba ng damdamin yun? Kasi, yun nga, hindi ko naman nilalahat. Alam ko yung feelings, alam ko yung emotion ng nawawalan ng ng mahal sa buhay. Kasi ganun din kami eh. May uncle din kami na kapatid ng tatay ko na nawala. Sundalo siya. Okay? Napatay din siya sa ambush. Mga bata pa ako nun. Pero iniisip ko yun. Okay? Iniisip ko yun. Sa mga panahon na yun, sabi ko sa inyo, uniform, yun yung choice ng tito ko. Yun yung choice niyang career. Kaya, kasali na sa sundalo, pagsusundalo, yung pakikipaglaban. Okay? So, kung fate nila yung, yun na, hanggang doon na yung buhay, at ibinuwis nila yung buhay para sa bansa. Pero ngayon, naisip ko yun eh, bilang pamangkin, bilang isang membro ng pamilya na namatayan ng isang uncle na sundalo, naiisip ko ngayon yun, bakit ba tayo, maging fair na lang, hindi ko sinasabi na anti-Marcos. Ako ay isang Ilocana. Anti-Duterte ako, hindi, practicality ba, ang tinatawag na ganun, dapat maging tayo, maging broad-minded tayo, maging maunawain, maging para sa ikakabuti rin natin yan, yung mga nangyayaring ganyan. Kaya wag yung kung ano yung totoo yan, kasi nakikita ko bilang kung ipaglalaban namin kaming mga pamilya ng sundalo na namatayan din, masakit din eh. Tsaka yung mga kaibigan ko na naging biktima din ng mga biktima na sinasabi nila ngayon. Paano natin mabibigyan ng hustisya yun? 'Di ba? Ayan. So tayong mga tao ngayon, dapat kapag boboto na tayo, karapatan natin yun. Karapatan natin yun na yung mga gusto natin. Hindi, wag yung ipagbili yung mga dignidad. Kasi sa totoo lang, ang dami ko pong nakita na pagbabago noon si panahon ni PRRD. Dumating nga ako dito 2019, sabi ko sa inyo, nakakapaglakad ka pa na maayos. Pero mga 2020s na, noong iba na yung natatakot na sila, yung mga biktima na sinasabi nila. Kasi na rin ako eh, na tawag dito, biktima rin kami ng mga hold up na yan, na natatakot ka ba dito sa Kamaynilaan na maglakad ka lang dyan, magmotor ka lang dyan, magkikita ka nilang bagong dating ba, mamaya nandyan na yung mga hold-upan, may mga hold-upper pa na nakamotor, ang gagaling nila. So, yung huling ng hold-up sa amin dyan sa bandang Novaliches, sobra talaga. Tinutukan kami ng barel, tapos yung kasama ko tinutukan ng kutsilyo at barel. Binigay na lang namin yung pero yung nang hold up, wala talagang mas, mga binabinatilyo pa sila. Totoo yan, yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, tayong mga mamamayan, dapat alam natin kung ano ikakabuti natin. Huwag lang tayo yung ganito. Huwag tayong padala sa politics. Yun lang yun. Totoo. Kasi kung sa paglalaban, paano naman yung mga biktima ng mga nabiktima na may sinasabi nila? Paano natin bibigyan ng justice? O, diba? O, yan lang ang masasabi ko. Kasi may nagko-comment at, ayan, I take opportunity, babalik ako mamaya, may trabaho pa po kasi ako. Babalik ako ulit, makikipagtsikahan sa inyo. Ayan, hindi ako nag-invite ngayon ng aking mga bisita kasi po, aalis talaga ako. So, bumabalik ako. Pagkatapos ko kasing nadisgrasya sa pagmumotor, ayan. So, ang ganda ng topic natin. Itong nangyari sa panahon natin ngayon, kailangan din natin maging wais. Ayan, mga kaibigan, kailangan natin maging wais. Huwag lang tayo yung padadala. Andun na, itayo natin yung dignidad natin na bilang mamamayan kasi karapatan natin yan. O, andun na tayo, masakit sa masakit, pero sa totoo lang,
pagkumparahin natin kung ano nga ba yung ikinabubuti natin ng mga mamamayan. Totoo yan. Dati, yung passport, yung license, 'di ba ang iksi ng ano dati noon. Ngayon nag-renew ako ng license ko dito sa Pilipinas. Ang galing na. So yun yung mga benepisyo natin lalo sa mga OFW dahil OFW yan ang buhay ng ating Pilipinas, yung mga pagpapadala natin ng mga remittance. So isa na yan ako na nakaranas na sinabi ko sa inyo talaga, year 1998, hindi ko alam paano ko napagkakasya ang sahod ko. $340 lang ang sahod ko noon. Una sa Singapore pa. Sa Hong Kong naman dati, 3,840 or 60 dati. Pero noon sa Singapore na, nung umupo na si President Duterte, nag-flat rate yan, $600. So tumaas talaga. So, yun yung maganda. Ngayon, pataas ng pataas yung mga sahod natin. Noon. Ewan ko ngayon. Kasi 2019 na ako nandito sa Pilipinas eh. But then, pagdating naman sa mga welfare ng mga OFW natin, isa din po kami kasi ako na nagbo-volunteer. Madali siyang, dati, yung gobyerno dati natin, si PRRD, madali silang lapitan. Oo. Meron akong mga kasama dyan sa Global dati, sina Aldrin Cardenas, si Sir Aldrin Cardenas, sina Madam Ermi. Yan, ang bibilis nila na tumulong. Kaya marami akong masasabi sa naranasan namin sa gobyerno nun. Ngayon, syempre, bago pa lang ako sa Pilipinas ngayon, magpa 5 years na, nakikita ko naman kung ano yung buhay natin ngayon dito. Kaya tayong mga mamamayan, iwasan na natin yung politics. Kasi wala naman may tutulong sa atin yan. Magkaisa na lang tayo, pagandahin natin yung buhay natin, ganon. Pero meron tayong rights na tinatawag. Kaya yun yung pinaglalaban nila, human rights. But then, bilang human rights naman, sana makita natin maging patas naman tayo. Kasi totoo lang, kung ikaw, paano naman yung mga naka-uniforme na namatayan, na naging biktima ng biktimang sinasabi nila? Parang parehas lang, di ba? At kayo, anong masasabi nyo? Babalik ako mamaya at salamat at maraming shout out po sa ating mga nakinig at mga 23,000 viewers natin ngayon. Babalik po ako. Mamaya, matagal akong nagpahinga. Ngayon lang ako bumalik. Kasi hindi ko po masundan kung ano tong sinasabi ni YouTube. Nababan ako kung ano-ano. But kaya nag-stick ako sa... itong TikTok, hindi ko maintindihan baliktad. Kaya nag-stick ako sa YouTube. So, bilang mamamayan, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Meron tayong tinatawag na rights natin, pero dapat alam natin. 'Di ba? Ayan. Kaya, yun na yan, mga ka-OFW, ingat-ingat po tayo. Ang mamahal ng bilihin ngayon. Wala pa pong natutupad sa sinabi ni President na maging 20 pesos ang 1 kilong bigas. Totoo, ito yung sasabihin ko sa'yo, last part ng ang 1,000 wala na pong halaga. Okay? Kaya, parang walang value ang pera. So, yun yung biglang tataas yung gasolina. Pag tumaas yung gasolina, tataas ang mga produkto. Kasi si produkto, naka-base sa gasolina kung paano mo transfer yung produkto mo sa mga paninda mo. Ganon kaano ngayon ang buhay natin dito. Hindi ko naman sinasabi na nung si Presidente Duterte ay maganda ang buhay. Meron naman ang wala naman sa presidente kung ano yung ikakaunlad ng buhay natin, di ba? Pero ang pinag-uusapan dito ay yung peace. Ayan, yung peace. Yung kapayapaan na tinatawag. Yun. Yun ang pagkakaiba. Ayan. Nagsasalita ako, wala akong sinasabi na antay ako ganun, antay ganyan. Parehas lang ako. Ako'y isang Ilocano. Ilocano akapo. So nga itan, sige, madamdamatay man agsublen, agyaman na amin apo kadagitay agsubsupport iti
Sa bali nga balay ko, di YouTube kon ditoy, TikTok. Agsubli apo, babalik ako mamaya. Mag-usap-usap po tayo muli. Pagbalik ko, mga after lunch na dito sa ating Pilipinas time. Kasi nandito ako sa Pilipinas ngayon. At wala na akong balak na bumalik. Kasi, alam nyo, mas maganda na tayong mga OFW mag-ipon kayo ng puhunan nyo kasi may mga time na babalik at babalik tayo dito sa ating bansang sinilangan at meron tayong madudukot. Kasi pagbalik mo dito, panibagong buhay na naman. Huwag kayong umasa na yung sinasabi nyo sa pamilya nyo. Iba kasi yung tinatawag na nandito ka physical na nakakita or nagsusupervise sa mga ginagawa mo. Kaya maraming nag-fail din na mga businesses. Kung kayo ay nagbibigay ng business capital sa mga pamilya nyo, at wala kayo, hindi nyo yan mamomonitor. Kaya ang the best, mag-ipon kayo, pagdating nyo dito, kayo ang magpatakbo. Ayan lang. Pay Apo. Ayan ha, pero London Maniig. Thank you so much mga kababayan. Thank you. Ayan. So, gadungamin, tagibagbagan nga. Apay ni Madam Almabel, han nga agla-live ko nada. Busy tayo. Apo tikwa, aglala ko ti sabon, agbirok-birok iti kwa tayo, birok-birok tayo ti pagsasyaatan tayo, insad din ko ti agpautang ti bagas, Diyos mio, nagngina ti bagasan ko kaya, tapos nagpautang ka, ay na di 1 month, agbalin nga 5 months, kasat no 5, diba? Iso nga, datayo, agbalin tayo nga wais, itay ko mga mamamayan, So nga, makapagsauak lang, makapagsalita lang ako, talaga nga, syempre, uniformado mo't nga kwati pamilya mi, dagigi kakasjay, kasat no aya, ajay napatanungak, natanong ko sarili ko, paano naman yung mga biktima ng sinasabi nilang biktima, paano naman natin bibigyan ng justice? Ayan, so, tayo, wag na lang tayo makisali sa mga politics na yan, wala din yan. Pero tayo din, pag nagboto tayo, alamin natin kung sino yung mga dapat nating iboto. Huwag tayong magpapa, sa mga sinasabi nila, sundan nyo kung ano nasa puso nyo. Yun lang yun, diba? O yan, bye mga, bye! Apanak pa'y Apo aglako, anya, agsubli akto ditoy, online. Thank you so much sa mga support, ayan. Sa mga 260 viewers natin, shout out Wong Valmoria, Rolando Manaig, ayan, salamat po sa lahat. Elsa Alegre, Azaira, Jojo, BCY, Fashion Bow, yan, AEK, Jocelyn Donduya, ayan, OFW Stories, Life Abroad at Home. Ayan, mga OFWs, thank you so much. Pasyalan nyo ako sa ibang mga channel at i-shoutout ko din ko kayo doon. And Vergara Ruby, join. Hello, nag-join ka. Thank you so much sa andito tayo sa ating bahay. Vilma Dizolong, Gretchen Tumupas, Maui Hipulito, Miss Gretchen Tumupa, thank you. Villanueva, thank you. Yours truly, thank you so much for joining us. Sexy Maggie, ayan. Yan ang buhay, magpa-sexy tayo kahit punong-puno tayo ng problema, magpa-sexy, magpaganda para sa ikagaganda at positive vibes na tinatawag. And to continue, Ray Abalos, 13, thank you. Mendeli, thank you. Jem, thank you. Araw gabi, hi. Rosalia Pastor, May, Gina, Baby, Ken, Ai. And to all viewers po, salamat ng marami. Babalik po ako mamaya kasi it's time for me to go back. Ayan. So, maganda yung alam nyo dito, nung dumating na ako dito sa Pilipinas, wala akong community. So, I'm very thankful sa God. Kasi sabi ko sa inyo, nung mga panahon namin na OFW pa kami,
Hindi pa uso ang mga ganito dati. Wala pang video call. Nadatnan ko pa yung time na Telegram, yung digital na tinatawag sa Kailokanuhan, na wala pang mga mobile phone dati. Naabutan ko rin yung mga Nokia, yan yung mga ganyan. Yun yung mga panahon ko sa abroad. Bumalik lang ako ng 2019. So ngayon, nagpapasalamat ako kasi dito ngayon, meron na tayong mga high-tech technology na kahit saan sa buong mundo tayo naroroon is nakakapag-reach out tayo sa kapwa nating mga ka-OFW. Ayan, yung mga nakaka-reach out tayo sa mga kapamilya natin at nakikita natin sila via video call. Yan yung kagandahan ngayon ng technology. Ayan, pero mag-ingat ha sa AI technology na artificial technology. Last but not the least na sinasabi ko po sa inyo ay pwede natin pong gamitin pero take note lang po kayo dahil napakadelikado yan sa buhay natin. Ayan, pwede nilang nakawin yung personal data mo, yung ganun, pwede nilang gawin, kaya wag nyong i-share yung mga OTP nyo, mga ganyan-ganyang bagay. Ayan, maraming salamat at aalis muna ako. Yeah? Salamat po ulit. Babalik ako mamaya. Thank you so much everyone. Thank you, thank you. Salamat sa lahat ng mga nakafollow sa akin. Salamat sa lahat ng pagbisita sa aking mga bahay. Kung saan man kayo, i-friend nyo ako or i-send nyo yung mga link ninyo at mag-follow din po ako sa inyo. Magiging mag-community tayo. Thank you! Bye for now mga ka-OFWs. Bye! Positive vibes lang. Bye!